Nangungunang sektor ng wholesale at retail trade, motor vehicle repair at automotive services sa pinakamataas na ambag sa total employment sa bansa. Batay po yun sa datos ng PSA, nasa 9.94 million ang bilang ng manggagawa ang nagtatrabaho po sa mga sektor na ito. May report si Christian Bascones. 12 taon nang nagtatrabaho si Wena sa isang kumpanya ng automotive services. Pumirmi at hindi na siya nawalan ng hanap buhay dahil sa lakas ng demand nito sa Pilipinas. Sa tingin ko, sa daming tumatakbo ng sasakyan sa kalsada sa araw-araw. Tsaka yun ang main transportation natin kasi. Tsaka aside doon, mga tao katulad natin, kung ano yung bago, anong in demand, doon tayo. Ayon kay Wena, malaking tulong ang mga programa ng pamahalaan sa kanya tulad ng TESDA. Nabibigyan kasi siya ng tamang training at certifications para maging kwalipikado sa trabaho. Kasi laking tulong din sa TESDA for me, nasa automotive services, sa pag-change na doon yung proper guidelines natin kung paano natin gawin yung mga dapat gawin na sa... Nangunguna ang sektor na pinapasukan ni Wena sa mga industriya na tumaas ang bilang ng mga may trabaho sa buwan ng Mayo. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority, umabot sa 9.94 million ang bilang ng mga manggagawa ang nagtatrabaho sa wholesale and retail trade, motor vehicle repair at automotive services mula sa 9.45 million noong nakaraang taon. Isa sa mga pangunahing nagambag sa pagtaas ng total employment rate ay ang sektor ng agrikultura. Malaking tulong ang mga programa sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. gaya ng pagbibigay tulong sa mga magsasaka at mangingisda. Ayon sa PSA, pumapangalawa ito sa total employment increase sa buwan ng Mayo. Yung agriculture and forestry siya yung pangalawa sa may pinakamalaking increase sa ating employed persons na nag-contribute. At ito, ang sabi ko kanina, yung growing of corn, ito harvest season na kasi. So malaki ang nag-participate, 242,000. At pangalawa yung growing of paddy rice, may harvest na rin, so 130,000. At yung growing of spices, 120,000. Samantala, bahagyang nadagdagan ang bilang ng mga unemployed sa sektor ng manufacturing and construction. Yung sa construction, tama ka, yung ating nakita, na decrease dito year on year, mga 290, close to 300,000. Ang sinasabi ay dahil nga nasa rainy season na. Ito naman sa manufacturing, may nakita tayo kasi na pagbaba, I think ilalabas din ng Philippine Statistics Authority yung datos para dun sa ating monthly survey ng mga industries, at nakita natin na yung manufacturing sector, particularly yung nasa mga plastic products, may pagbaba rin sa output. So ito nagkakaroon ng correlation doon sa mga workers. Siya rin kasi yung malaking nag-contribute doon sa pagbaba ng output sa manufacturing sector. Sa projeksyon ng PSA ay magtutuloy-tuloy ang pagtaas ng bilang ng mga Pilipinong nagkakatrabaho at patuloy rin ang pagbaba ng mga Pilipinong walang trabaho at mga underemployed hanggang sa pagtatapos ng taong 2025. Ako si Christian Bascones para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.